Sumiklab na naman ang bakbakan kanina sa Marawi City. At sa gitna po ng labanan, nagkukumahog na namang nagsipaglikas sa mga residente. Inilikas din ng may daan-daang estudyante ng Mindanao State University na natrap naman sa loob ng eskwelahan. Live mula sa Iligan City, nagpapatrol si Ron Gagalak. Ron, anong oras nangyari ang bakbakan at gaano katagal ang naging bakbakan dyan sa Marawi City? Halos buong umaga, kabayan, ang naging matindi yung bakbakan dyan sa loob ng Marawi City sa pagitan ng militar at ng Maute Group. Kaninang hapon ay bahagyang tumahimik pero nagkaroon pa rin ng mga manakanakang putukan na naririnig. Mistulang ghost town na nga, kabayan, ang nasabing syudad dahil iilan na lamang ang natitira sa loob dahil sa mga matinding bakbakan hanggang ngayon. Sunod-sunod ang mga putok na hindi makita kung saan nanggagaling. Paikot-ikot ang mga tangke ng militar na pumoposisyon sa gitna ng bakbakan. Mula sa itaas, bumibira din ang militar. Sa isa pang bahagi ng Marawi, isang malaking itim na usok ang makikita. Senyales na may malaking nasusunog. Habang lumilipad sa harap namin ng isang helicopter, may pumutok malapit sa aming direksyon. Hanggang bago mananghali, may mga panibagong pagsabog sa war zone. Ilang kanto lang mula sa bakbakan, nagtatakbuhan ng mga residente. Ang mga sasakyan nagmamadaling makalayo sa mga pagsabog at putukan. Lumabas sa war zone ng isang tropa ng militar. Pero ilang minuto lang, panibagong grupo ang pumasok na may kasamang mga tangke. Sa Mindanao State University, nagmamadaling makasakay ang mga estudyanteng 2 araw nang natrap sa mga dormitoryo. Nasa 600 estudyante ang ngayon lang makakalabas ng Marawi sa tulong ng mga sasakyang kinuha ng pamunuan ng MSU. Tumigil na talaga yung putukan kasi na 2 p.m. pa ng hapon nag-start din hanggang 5 ng umaga. Hindi namin namalaya na pagising namin, martial law na. So, parang nagulat talaga kami na meron na palang mga putukan dun sa kabila. Nakikita namin yung mga sunog dun sa town. Nagpapasalamat ang mga estudyante na hindi sila pinabayaan ng eskwelahan. Inside in campus, it is quite peaceful. Walang problema na nangyari dito. No untoward incidents that happened. So, our security forces are full in control. Pero ang buong syudad ngayon, halos wala nang nakatira. 90 to 95% nasa Iligan na, nasa Cagayan de Oro at sa mga munisipyo na kung saan dadaan itong mga kababayan natin nanggagaling sa mga Marawi City. Ang sitwasyon natin ngayon dito sa Marawi City, medyo hindi pa natin, medyo malabo pa. May ilan pang naiiwang mga residente na hindi pa rin makalabas ng bahay dahil nasa kalye pa ang Maute Group. Ayon sa isang source, kabayan na ating nakausap, merong isang bahay dyan sa loob ng war zone na mayroong 13 katao na nasa loob, hindi makalabas dahil yung grupo ng Maute ay nandun lamang sa paligid ng kanilang kalsada. Problema ngayon kung paano kukuhanin itong mga taong ito, lalo na't nauubos na raw yung tubig at pagkain, patuloy ang komunikasyon sa kanila. Ang problema, kabayan, walang kuryente at mauubos na rin yung baterya ng kanilang mga cellphone. Kabayan. So hanggang ngayon, Ron, ay wala pa rin kuryente. Ang sabi ni Vice Governor, ang sitwasyon daw sa Marawi ay medyo malabo pa. Anong ibig sabihin nun, Ron? 90 to 95% kabayan umalis na dahil nga wala pang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang military offensive na ito. Wala tayong makausap mula sa militar. Masyadong mahigpit ang kanilang seguridad sa ngayon at wala ni isa sa kanila nagsasalita. Kung kaya't hindi natin masabi at makumpirma kung hanggang kailan yung kanilang timetable. Kaya maging ang LGU ay confused sa mga oras na ito kung hanggang kailan ba ang military offensive na ito. Kaya nila nasabi na malabo pa, kabayan. So patuloy pa rin, obviously, patuloy pa rin sarado ang mga commercial establishment dyan. How about ang City Hall? Nag-ooperate pa ba ang City Hall? Si Mayor ba ay nasa City Hall pa rin?
Kasi kaninang umaga, ang sabi niya, hindi siya umaalis ng City Hall. Tama yung sinabi ni Mayor Kabayan, sila, ang kanyang pamilya at ilang mga lokal na opisyal ng Marawi City ay nandoon sa loob ng City Hall. Hindi sila umaalis dahil ayaw nila na ma-take over ng Maute Group. Mayroong militar minsan, mayroon daw militar na umaalis. Minsan may dumarating na ISIS, mayroong report na pumapasok kanina yung Maute Group, pinipilit na makalabas yung mga tao doon sa loob ng City Hall. Pero hanggang ngayon ay wala talagang malinaw na balita kung ano na ang nangyayari sa lugar na yan, lalo ngayon na magdidilim at sinasabi nga na nagtatakbuhan na itong Maute Group sa iba't ibang lugar sa loob ng Marawi City, Kabayan. Kasi ang mga nakukuha naming impormasyon kanina sa radyo, sa programa ko, ay papunta na sa normal ang Marawi City. So sa mga report mo ay mukhang hindi pa nga. At sabi nga ni Vice Governor mismo ay malabo ang sitwasyon sa Marawi City. So nasa na ngayon ang mga grupo ng Maute? Ito ba ay nasa syudad o nasa mga lugar na malayo na sa syudad? Kabayan, sa itsura ng ating nakita sa buong maghapon, nasa loob pa ng syudad ang ilang grupo, ang ilang miyembro nitong Maute at patuloy na nakikipagbakbakan sa ating tropang militar ng gobyerno. Hindi natin masabi kung ilan sa kanila ay nakaalis na ng syudad, pero malinaw na yung iba ay nakikipagbakbakan pa rin, batay na rin dun sa mga video na ating nakuha at batay na rin dun sa dami ng sundalo at mga tangke na pumapasok doon sa loob ng war zone. Kung bibilangin, Kabayan, ay may mga nasa 4 o hanggang 5 kalsada pa yung hawak ngayon nitong Maute Group at ito yung pilit na nire-recover ngayon ng militar ng gobyerno. Kabayan. Isang tanong pa, Ron, kasi sa dami ng taong kaharap mo kanina at ito mga nag-evacuate, paano mo lalaman na hindi na isa doon na hindi membro ng Maute? Yun ang isang malaking katanungan, Kabayan. Kaya nga, alam mo ba, Kabayan, kapag lalabas ka ng Marawi, mahina na yung 5 hanggang 6 na oras bago ka makalagpas ng checkpoint. Dahil bawat isang sasakyan ay talagang tinitigil, tinitingnan lahat, pinapababa ang mga tao, tinitiyak ng militar at ng pulisya na walang makakalusot. Pero hindi rin natin masabi, Kabayan, dahil sabi nga nung ilang residente rito, kapag ibinabana ng mga Maute Group yung kanilang armas, ay mukha na silang mga sibilyan na maaaring sumakay doon sa mga jeep, maaaring sumakay sa mga van at hindi mo mapagkakamalang sila ay Maute. Kabayan. Maraming salamat si Ron Gagalak live mula sa Iligan City, na katabi lamang po ng Marawi City.